Nais ko magbahagi sa atin ng pinamagatan ko. Exhortation lang ito, not necessarily a teaching. Pero nais ko lang kumbaga mag-exhort, mag-encourage sa bawat isa sa atin. At pinamagatan ko, ang encouragement na ito, pinamagatan kong what to do when the challenges look bigger than the resources. Ewan ko sa inyo kung dumating na kayo sa point na kung saan kapag tinignan ninyo halimbawa yung mga challenges, yung kinahaharap ninyo yung halimbawa yung mga bills na nagpa-pile up, tapos kung titignan mo yung resources mo, ay talagang hindi mo alam kung saan mo kukuhanin para ito ay mababayaran mo. I don't know if you have been in that situation, for example. Or maaring ito ay hindi naman financially, pero maaring sa ating responsibilidad, So kaakibat na doon, maaaring kaakibat na ang finances. Minsan, ito ay kahit na walang yung finances ay hindi kasama, but subalit minsan meron tayo na parang sa ating mga tinatawag na responsibilidad sa madaming bagay. Halimbawa, sa pamilya, sa church, sa pinangungunahan mo, halimbawa na group, or whatever that is that you have involved in, at may umaasa sa iyo to be responsible over some things na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. At kung titignan mo hindi lamang ang iyong finances, kundi titignan mo halimbawa yung iyong lakas, hindi mo alam, ma-overwhelm ka kung saan mo humugutin ito, ang lakas, ang karunungan, na maaring gawin mo upang magampanan mo ang iyong mga responsibilidad. So it's not just about finances, pero maaari sa atin ay nakararanas tayo ng financial na challenge. Siguro sa atin sa ngayon, mas yung finances na yan na medyo kinaharap ng marami. Pero anong gagawin natin sa mga panahon na ganon? Amen. Salamat sa Panginoon na tayo ay hindi tayo iniwan ng Diyos na bahala ka na dyan. Amen. At kahit na nga alam nyo sa mga pagkakataon na tayo ay most of the time ay maaaring yung kinaharap natin ng mga circumstansya o challenges ay naging bunga ng ating hindi maayos na pagdidesisyon. Halimbawa lang, of course, hindi naman natin alam ang lahat ng bagay. May mga pagkakataon, halimbawa, na kaya tayo nandoon sa sitwasyon na yon, hindi naman siguro sa katigasan lamang ng ulo, kundi minsan may mga pagkakataon na parang we just didn't know what to do. Parang pumasok tayo sa gano'n na hindi natin alam. At kahit sa mga pagkakataon na gano'n, hindi tayo iniiwanan ng Panginoon. Amen? Sa lahat ng lumapit sa Panginoon, for example, sa healing, lumapit nung nandito ang Panginoong Jesus sa lupa, lumalakad ang Panginoong Jesus dito sa lupa, kung saan man siya nagpunta, siya ay nagpapagaling. Kaya pumupunta sa Kanya ang mga maraming tao sapagkat He carries that anointing to heal. Amen? To deliver, to teach. At kapag may lumalapit sa Kanya na magpapagaling, hindi niya tinatanong na, ano bang ginawa mo kasi? Amen. So that's the mercy of God. Amen. It is the mercy and the goodness of God that leads us to repentance. Amen. But I want to nais kong magbigay ng 7 at least na exhortation points sa atin. So number 1, pause and recenter your vision. Pause lang. Mag-pause ka, tigil ka muna. Kahit hindi sa buong isang araw o isang linggo. Pause. Mag-pause ka muna. Tapos i-recenter mo ang vision mo. Tingnan mo, bago mo ma-recenter yung vision mo, tingnan mo muna. Mag-pause ka, alamin mo kung saan ka nakatuon. Kasi most of the time, kapag when pressure rises, our vision narrows. Kapag meron ng pressure,
mapapansin mo, ang vision mo nagnanarrow. Ibig sabihin, nagnanarrow ang vision mo na makita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag meron ng pressure, ang lumalaki sa'yo kung ano na yung nararanasan mo. Katulad halimbawa na kapag tayo ay merong sakit. Halimbawa, masakit yung ano mo. May sakit ka, halimbawa, masakit yung katawan mo, o kaya may lagnat ka, may trangkaso ka. Hindi mo na marinig yung, by the stripes of Jesus, you are healed. Kasi, ang naririnig mo na, yung sakit ng katawan mo. So, para na siyang sumisigaw sa'yo. So, yun yung naririnig mo. Pag wala ka ng halimbawa, finances mo, kapos na, siya yung malakas ang tinig. So, you have to pause and recenter your vision. Kasi kailangan mo, ang vision mo, you have to take your eyes off the problem and back unto the size of your God. Gustong-gusto ko itong Psalms 121 kahit na hindi sa 1 lang. Ang buo nito, ano lang naman yan, 8 na verses. My help comes from the Lord who made the heaven and the earth. Verse 3, He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Sabi ng Panginoon, therefore, sabi ng ating Panginoong Jesus, I say to you, do not worry about your life, what you will eat, what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than the food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not more value than they? So ito lang siguro, kahit dito lang, Matthew chapter 6, 25 to 34, pagbulayan mo lang, ang makikita mo dyan, the Lord cares for me. Pangalawa, shift from, o ilipat natin ang ating tingin sa kung anong meron tayo kaysa sa wala tayo. Most of the time, kaya tayo na-overwhelm, kasi ang tinitignan talaga natin, yung kung anong wala tayo. Yun ang hinahanap natin. Hindi po ba? Tama po ba ako? Doon tayo nakatuon sa kung anong mga pangangailangan. So nakikita natin yung kawalan. Kaya yun ang hinahabol natin, yung kawalan upang mapunuan kung ano ang wala tayo. Pero ibaling natin ang tingin sa kung anong meron ka. Tignan mo kung anong meron ka. Amen po ba? Tingnan mo kung anong meron ka. Alam niyo po ba na yung tinatawag na scarcity thinking, yung parang mentalidad na scarcity, yung wala, laging kapos. Sa John chapter 6 verse number 11, ito yung miracle na minultiply ng Panginoon yung 5 loaves and 2 fishes. Dalawang isda at 5 tinapay. Sa John chapter 6 verse 11, may makikita tayo, and Jesus took the loaves, and when He had given thanks, He distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down. So ang ginawa niya, ng ating Panginoong Jesus, pinagpasalamat niya. Kinuha niya doon sa bata, at binlas niya, pinagpasalamat niya. Nag-multiply. Amen. So tanggalin natin, ibaling natin ang ating paningin, pangalawa, right? Ibaling natin ang ating paningin, hindi sa kung anong wala ka, kundi kung anong meron ka. At kung anong meron ka, ipagpasalamat mo. Kasi minumultiply ni Lord ang pinagpapasalamat mo. Tandaan natin to, hindi minumultiply ni Lord ang hindi mo pinagpapasalamat. So number 3, pangatlo, remember what God has already done. Alalahanin natin, remember God's track record. So alalahanin natin paano naging mabuti ang Diyos sa'yo. Nung mga nakaraang, kung kaya mong balikan, 20 years ago, kung kaya mo pa.
15 years ago, 10 years ago, 5 years ago, 10 years, 1 year, 2 years, 1 year ago, o ng isang linggo, balikan mo, anong track record ni Lord? Nag-iba siyang mabuti sa'yo? Amen. Pinabayaan ka ba ni Lord? Hindi. Lahat ba pinrovide? Pinrovide po. Kahit ng panahon na hindi na po namin alam kung saan namin kukunin ito. Sa laki ng bayarin. Pero nandito pa naman po kami ngayon. Pinrovide ni Lord. Amen. Balikan natin yung track record ni Lord. Amen. So number 4, bring the need to God before you try to solve it. Bago natin solusyonan yung problema natin, idulog na muna natin ito sa Panginoon. Seek the kingdom first, hindi muna yung solution. Gustong-gusto ko yung mga talata na binalikan natin nung nakaraan, nung binasa natin sa 2 Chronicles chapter 2, verse number 3, nung kinaharap ni Jehoshaphat yung napakaraming army. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim fast throughout all Judea or Judah. So, ang ginawa niya, nakita niya napakaraming mga armies. Kapag tinignan niya, natakot siya kasi yung lahat ng resources, titignan niya ang resources, wala silang maipapanapat doon sa mga napakaraming army. Pero ang ginawa ni Jehoshaphat, he set himself to seek the Lord. Amen. Ang una niyang ginawa, amen, hindi dinulog sa Panginoon ang problema. Sinik niya kung anong kaharian ng Diyos, hindi muna yung solusyon. Di ba minsan o madalas, maraming tao, kahit mananampalataya, baligtad. Pag may problema, ang sinisik solusyon. Pagka nagka-problema, kasi pumalpak, sinik mo na yung solusyon, pumalpak, lapit kay Lord. Baligtad. Lapit ka muna kay Lord. Seek mo yung problema, seek mo yung wisdom. Lord, anong gagawin ko dito? Turuan mo ako. What would be the next step? Ito yung bagay na meron ako. Hindi ko tinutuunan, Panginoon, sa ngayon muna, nagpo-pause ako, nananalangin ako, nire-recenter ko yung vision ko. Ikaw ang mas malaki, ikaw ang Diyos. Amen. Tinitignan ko, Panginoon, kung anong meron ako, mga bagay na pinagkaloob mo sa akin, hindi yung wala. Amen. At pinagpapasalamat ko ang mga bagay na ito, Panginoon, sa iyo. And then, idulog mo sa Panginoon, lapit mo sa Panginoon. Seek the Lord. Lord, anong gagawin ko dito? What do I need to do? Amen. Ano yung next step na gagawin ko? Amen po ba? Amen. Una muna, kapag may problema, may challenge tayo halimbawa, dulog tayo sa Panginoon. I-seek mo yung wisdom ni Lord. Bago ka mag-seek ng solusyon. Kasi tendency niyan, kapag sinik mo yung solusyon na hindi ka dumudulog muna sa Panginoon, tendency, kapag seek mo ng solusyon, hahanapin mo yung mga napakaraming options para matugunan mo ang solusyon hanggang sa nagkakaloko-loko, nagkakaroon ng medyo yung tinatawag na short circuit, pati napapabayaan mo na yung spiritual na buhay mo. Yung mga dapat unahin, napapabayaan mo na. So nagkakaloko-loko na siya sa halip na nagiging maayos siya, nasolusyonan man ang finances, pero nagkaroon ng gulo sa pamilya, nagkaroon ng problema sa inyong mag-asawa, sa inyong mga anak, halimbawa. At pagkatapos, nagkaroon na ng problema, tsaka tayo dudulog sa Panginoon, Lord, ano na nangyari? Baligtarin na natin. Sa una pa lang, dulog na natin sa Panginoon. Amen? Lord, anong gagawin ko dito? Amen. At panglima, take the next faithful step. So, ibig sabihin, take it one step at a time. Isang step lang muna.
Ang ginagawa ko sa panalangin, I've learned this, halimbawa meron akong hindi alam na gagawin, sa ministry, sa tahanan, sa personal na buhay, ang ginagawa ko, nananalangin ako sa Panginoon, nananalangin lang ako. Ang pinapanalangin ko, Colossians chapter 1, verse 9, Father, fill me with the knowledge of your will. In all wisdom, yun yung sinasabi ng Colossians 1. So, ang panalangin ko dyan, Father, fill me with the knowledge of your will in this situation. Puspusin mo ako ng iyong kalooban sa sitwasyon na ito. So, in short, para lang yan sasabihin mo, Lord, anong gagawin ko dito? Pero sinisik mo yung kalooban ng Panginoon. Lord, fill me with the knowledge of your will concerning this situation. Puspusin mo ako, punuin mo ako, Panginoon. Nais kong makuha kung ano, Panginoon, ang mind mo dito. Fill me with the mind of Christ. Help me what to do. Amen. Pagkatapos nun, magpipray lang ako in the Spirit, praying in tongues. Praying in tongues. Meron kang notebook, meron kang ballpen, pray in tongues, hindi mo alam ang gagawin, tinitignan mo ang problema, fill me with the knowledge of your will, nagpipray in tongues, meron kang notebook, may ilalagay si Lord sa heart mo. Sulat mo. Gawin mo. Kaya mo susulat, baka makalimutan mo. Susulat mo, tapos yun yung gawin mo. Amen. Paano kapag hindi si Lord? Paano kapag sarili ko lang yung narinig ko pala, yung sa isip ko lang, at least sinusubukan mo. Mas madali kang matututo kaysa hindi ka nagtatry. Amen. Lagay mo lang, sulat mo. Ganun lang ang ginagawa ko. Susulat ko. Minsan, ipapaalala ng Panginoon sa iyo na ito yung gawin mo. Maaaring may pinaalala na sa iyo, may sinabi na sa iyo instruction ng Panginoon dati na kinalilimutan mo, balikan mo. Amen. Minsan, ilalagay lang ng Panginoon sa heart mo, sa puso mo, ang isang tao, tawagan mo. Amen po ba? Practical na mga bagay ito, pero makatutulong sa atin. So take the next faithful step lang. Huwag na nating isipin kung paano natin malulutusan agad yung problema sa, kumbaga, malilipat natin yung mundo kung paano. Hingi lang tayo kahit na step lang muna. One step at a time. Faithful steps. Kung hindi bigay ng Panginoon ang napakalaking solusyon at magbigay siya ng instruction ng mga maliliit, take one step at a time. Amen? Narito pa po ba kayo? And number 6, speak faith even when you don't feel. Magsalita tayo ng pananampalataya kahit na hindi natin ramdam. O ang pakiramdam natin talagang down ka pa rin, pero sa halip, nagsasalita ka ng pananampalataya. Kahit na down ka pa rin, medyo mahina ka pa rin, kumbaga. Pero instead na pagbibigyan mo yung emosyon mo, instead na pagbibigyan mo yung doubt mo, yung fear mo, instead na gano'n ang gagawin natin, speak faith. Amen. Magsalita ka ng pananampalataya because your word will shape your perspective. Huhubugin yan. Yung pananampalataya mo, kung anong sinasabi mo, ay mag-shape ng perspective mo. Halimbawa, that God will supply all of my needs. Amen. Yun yung i-meditate mo, i-confess mo, at yun yung salitain mo. Hindi mo lang siya sinasabi na parang gumagawa ka lang ng sound, pero dinideklara mo, God will supply all of my needs. Amen. Na merong authority. So, hindi mo sasalitain yung emosyon mo. Hindi mo sasabihin na, wala na. Hindi ko na kaya. Wala na talagang mangyayari dito. Huwag mo na sabihin yon.
Amen. Instead, sabihin natin, the Lord will provide. He is my provider. Amen. Sabihin natin na, Panginoon, hindi mo pa ako pinabayaan. You never failed me. Amen. At hindi mo ako pababayaan. Sabihin natin that, Lord, gagawa ka ng daan. Dahil alam ko, Panginoon, na merong daanan kahit na doon sa tubigan, sa Red Sea. Walang nakakaalam. Amen. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Nilid sila ng Panginoon, nilid sa pamagitan ni Moises. Inalis sa slavery sa Egypt. Hinabol sila ng mga Egyptians. Pagdating nila sa Red Sea, walang mapuntahan. Kasi sa likod nila, merong humahabol na gusto silang patayin at ibalik doon sa kung saan sila nanggaling. Sa harapan nila ay may Red Sea. Walang daan. Amen. So anong magiging natural na attitude ng mga Israelita? Magmormor. Amen. Bakit mo kami dinala dito, Moises? Ito ba pinagdalan mo sa amin? Kala ko ba? Tinawag ka ni Lord. Amen. So yun yung natural na kanilang tendencies, magmormor. Saan ka nga naman titingin ka, wala kang mapuntahan. Sa likod, wala. Mamamatay ka. Sabi na nga ba namin nung nasa disyerto pa lang tayo, sabi na namin sa'yo, balik mo na lang kami. Ngayon, umabot pa tayo dito. Kung bumalik na lang tayo sana doon, pagbigyan pa tayo, nakakakain pa tayo ngayon ng mga, kahit na inaalipin kami. Dinala mo pa kami dito. Wala na. Pero sabi ng salita ng Diyos, meron palang daanan sa gitna ng karagatan na walang nakakaalam na doon. Sa buhay natin, mga kapatid, ipapaalala ko sa inyo, the Lord has never caught by surprise. Hindi nagulat ang Diyos. Hindi nagulat ang Diyos sa COVID. Hindi nagulat ang Diyos sa pangyayari sa ngayon. Hindi nagulat. Kahit gulat, hindi. Tayo nagugulat, hindi po ba? Pero gulat lang. Dapat gulat lang tayo, ha? Hindi natakot. Gulat lang. Pero si Lord hindi natakot, hindi nagulat. Kasi lagi siyang merong daan. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He goes before us. Nauuna siya lagi. Alam niya. Amen. Kaya sino pupuntahan mo? Si Lord. Panginoon, alam ko na meron kang daan dito. Panginoon, alam ko na magpo-provide ka. Hindi ang lalabas sa bibig mo, hindi yung wala na. Wala nang mangyayari dito, patay na. Ay, parang yung mga Israelita, wala na talaga to. Pero sa Panginoon, alamin natin ito na kung may pinagdadalhan ng Panginoon sa inyo, sa plano ng Diyos, laging forward. Ang plano ng Diyos sa atin, laging pasulong. At kailanman, kapag dinadala ka ng Panginoon sa plano niya sa buhay mo, hindi niya sasabihin, balik, balik! Amen. Kay Jesus, halimbawa, sabi ng Panginoon, let's cross over to the other side. Nagkaroon ng bagyo. Hindi sabi ni Lord, oops, may bagyo, balik! Amen. Pag may ministry na pinabuksan si Lord pag COVID, hindi sabi, isara, isara! Amen. Kung may pinagagawa ang Panginoon sa'yo na alam mo, na kalooban ng Diyos sa'yo, na pinagagawa niya sa'yo, wala yan siyang ang daanan yan, wala pa patalikod. Hindi pa urong. Laging pasulong. Wala akong makita, pastor. Wala talaga akong makitang daan kundi bumalik. Hindi mo lang nakikita. Meron yan. Amen. Hindi tayo dadalhin ng Panginoon na kung saan, hindi tayo dadalhin ng Panginoon sa kalooban niya na kung saan walang ibang daan kundi bumalik. Hindi kanya dadalhin doon.
Laging merong daan yan. Ang tanong, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan. Di ba sa Proverbs chapter 2 verse 7, the Lord stores wisdom for the upright. Amen. Laging merong nakapreserve na wisdom. Kaya laging ang tanong natin, Panginoon, ano ang gagawin ko dito? Give me wisdom. Kaya sabi ng James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives liberally without finding fault. Amen. Nagbibigay ang Diyos ng karunungan nang hindi without finding fault, hindi kayo na hinahanapan. Di ba? Ano ba kasing ginawa mo? If any of you lacks wisdom, let him ask of God. So kung kulang tayo ng karunungan, kaalaman, halimbawa, sa anumang bagay, sitwasyon ng buhay natin, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Let him ask liberally, liberal na pagbibigay. Ang ibig sabihin, without reproach, amplified yan, without fault finding. Hindi naghahanap ang Diyos. Huwag kayong matakot. Amen. Pag humingi tayo sa Diyos, huwag kayong matakot. Panampalatayanan mo, huwag kang matakot. Amen. Lord, I believe. Amen. Pinrovide mo na, Panginoon, dahil sa tayo ay na kay Kristo Jesus. The blood of Jesus is our great qualifier. Speak faith even when you don't feel it, or kahit ang emosyon mo ay iba. Lord, you will provide. Lord, you've never failed me. Lord, you will make a way. Lord, give me wisdom. Doon sa kanina, di ba, na step natin. Isik natin ang Panginoon, karunungan ng Diyos, at hindi yung solusyon muna. Lord, give me wisdom. Sapagkat alam ko, Panginoon, ang bottom line yan, mga kapatid, babalik tayo dito sa manual natin. So we ask for wisdom because God, nagbibigay ang Diyos liberally kasi meron siyang, He stores up wisdom for the upright. And number 7, lastly, stay connected to godly and faith-filled people. So kasama na dyan, sasabihin ko sa inyo siguro, mga kapatid, panatilihin natin yung ating koneksyon doon sa mga godly people, mga lingkod ng Diyos, mga kapatiran, halimbawa, na faith-filled, yung makakapagpalakas sa inyo sa inyong pananampalataya. Kapag nagkakaroon na ng overwhelming na pressure, wag ninyong ilalayo ang sarili ninyo at nang mag-isa lang kayo. Amen. Kasi sa overwhelming na sitwasyon, isa sa mga gagawin ng kaaway sa buhay ninyo, maghahanap na yan siya ng mga maisusumbat sa kung sino ang mga masusumbatan ninyo. Hahanap na yan siya ng mga tao na, alam ko ba dapat tulungan ka? Andiyan dyan na yan, sisiksik yung mga offense sa puso. At ang pinakamabisa, hindi ko naman siguro sasabihin pinakamabisa, pero ang isa sa mga gagawin ng kaaway sa atin, ilalayo ka sa community ng Diyos, sa church, hanggang sa ikaw ay mag-isa na lang. Kapag nag-isa ka na, bubugbugin ka niya. Doon ka na mawawala ng pananampalataya. Kaya iwasan natin na ma-offend, lalong-lalo sa panahon na yon. Amen? Stay connected to godly, faith-filled people. Huwag kang iwasan mo na mag-isolate o mag-isa. Pag nag-isolate ka, minsan, alam nyo, kahit sa church, real talk to. Sa church, kapag na-offend ka, halimbawa, nandiyan dyan ka sa karamihan. Pero nag-iisa ka. Isolated ka. Amen. Pag nag-isolate ka, nagbibigay yan siya, nagmamagnify ng fear kapag nag-iisa ka. O di ba alam ninyo yan, hindi po ba? Kapag nag-iisa ka, lalong lumalaki yung problema mo. Kapag may takot ka, halimbawa, natatakot ka, kapag nag-iisa ka, lalo kang natatakot. Amen.
Kung kinakailangan, spiritual action na gagawin ninyo, kung kinakailangan, ikaw na mismo mag-reach out. Ang bottom line nito mga kapatid, kailangan natin ng panalanginan sa isa't isa. Kailangan natin na ang Diyos ang maging sentro ng buhay natin. Amen po ba? Kailangan natin ng kalakasan ng Panginoon at laging ang recourse natin yan, walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang pananalangin at pananampalataya sa Diyos at ang iba pang mga practical na bagay na ituturo sa atin ng Panginoon at ituturo sa atin, sa ating community, halimbawa sa church na ating kinabibilangan. Amen? Pero ang i-encourage ko sa bawat isa sa atin, huwag tayong manlumo, huwag tayong maggulumihanan, huwag tayong sumuko. Magpatuloy tayo sa pananampalataya, magpatuloy tayo sa panalanginan sa isa't isa, and then makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Amen?